Magandang gabi po sa inyo. Thank you, Pastor Jonathan. Sige po, isang ang malakas na palakpak ulit sa Panginoon dyan. Thank you. Sige po, ayan po, pasensya na po kayo dahil nagbabaha. Pero hindi po yan kasalanan ng DPWH. Okay, yumuko po muna tayo sa dalit, pumikit, madalangin po tayo. Lord, salamat po sa mga salita nyo ngayon. Hiniling namin ang pangungusap ninyo, pagpapala nyo po sa amin. Thank you, Lord. In Jesus' name, amen at amen. Tingnan nga po natin ang mga Bibles natin. 1 Samuel chapter 1, verse 1 hanggang verse 2. At sabayan nyo nga po ako magbasa. Sige po. Sa Ramataim Sopim, isang bayan sa kaburulan ng Ephraim, ay may nakatirang lalaki na nagngangalang Elkana. Siya'y anak ni Jeroham at apo ni Elihu na mula sa sambahayan ni Tohu at mula sa angkan ni Sup na Efrateo. No? So, meron ng Tohu, meron pang Sup. Dalawa ang asawa ni Elkana, sina Ana at Penina. May mga anak si Penina, ngunit si Ana ay wala. Isingit ko lang muna to mga kapatid. No? May mga nababasa tayo sa Bible, mayroong dalawang asawa, mayroong si Solomon na 700 lang naman ang asawa, tapos may jowa pa na 300. No? Alam po ninyo, ang Bible po, honest. Pakisabi ng malakas, honest. Yan mga yan, pag nakakabasa po natin yung mga yan, yan po ay description. Pakisabi po, description. Hindi yan prescription. Okay, so sinasabi lang kasi yung kaugalian ng mga tao nung unang panahon, so dinidescribe, pero hindi ibig sabihin, piniprescribe. Pakisabihan yung katabi, wag gayahin. No? Okay, so gusto kong basahin ninyo rito, dalawang asawa ni Elkana, sina Ana at Penina, may mga anak si Penina, ngunit si Ana ay wala. Nung nakaraang fusion natin dito, ay pinag-usapan natin ang tungkol sa hope. Pakisabi ng malakas, hope. At isang bagay talaga pala na mahalagang talagang makuha natin sa mga puso natin, sa isipan natin, ay yung mabuhay ng pag-asa, hindi lamang sa pag-asa ng buhay na walang hanggan, kundi pag-asa ng grasya ng Diyos habang tayo ay narito pa sa lupa. Amen? Ngayon, gusto ko pong sundan natin dito po sa kwentong ito. Kasi mahalaga pala na matutunan natin sa buhay na hindi tayo hanggang dito lang. Right? Mayroong isang babae rito, ang pangalan niya si Ana. At alam niyo sa kanilang kapanahunan, pag isa kang may asawang babae, tapos wala kang anak, yan po ay napakahirap na kalagayan para po sa kanila. Kahihiyan, kakulangan, parang kawalan ng karapatan sa maraming bagay, yon ang sitwasyon nitong si Ana. Pero makikita nga po natin dito, of course, alam ninyo kung saan nauwi yung kwentong to, malamang makikita nga natin dito na kahit na ganyan nag-umpisa ang buhay, hindi ibig sabihin ay mananatili kang ganyan. Amen? Amen? Naniniwala ba kayo may ipagbabago pa ang buhay? Naniniwala ba kayo may igaganda pa ang buhay? Tingnan nyo nga yung katabi nyo, pakitingnan na po kung may ipopogi pa yan. No? Pwede pa ba yan? No? Sabi nga, may nagsabi, yung ipanganak kang pangit, di mo kasalanan yon, pero manatili kang pangit, kasalanan mo na yon. No? Yung ipanganak kang mahirap, di mo kasalanan yon, pero manatili ka raw na mahirap, mukhang may obligasyon ka na kasi sa sarili mo. Right? Hello, tama po ba? So may mga bagay na hindi naman natin talaga hiningi at hindi natin sinadya na mapasa atin, pero alam niyo ang katotohanan nito, sa Diyos po, laging mayroong betterment. Pakisabi po ng malakas, better. No? Do you believe in better lives? Come on, do you believe in better lives? Naniniwala ba kayo may kaya pang gawin ang Diyos sa buhay natin? At napakahalaga na magkaroon tayo nito. And of course, when I talk about betterment, hindi lamang ito tungkol sa ating personal na buhay, hindi lamang ito tungkol sa ating pamilya, of course kasama yan, pero maganda rin kasi talaga na nag-iisip tayo lagi ng betterment
ng ating mga kani-kanyang mga ministries, right? Kani-kanyang mga cell group, kani-kanyang mga churches. Naniniwala ba kayo may ilalago pa yung church nyo? Naniniwala ba kayo yung cell group mo may idarami pa yan? Naniniwala ka ba may ipapanganak ka pa na maraming kaluluwa? Naniniwala ba tayo doon? Naniniwala ba tayo na dadalhin pa ng Panginoon yung mga ministries natin para mas manganak pa at mas maging mabunga pa? Mayroon pang magandang pagdadalan sa atin ang Diyos. Amen ba, mga kapatid? No, so mahalaga pala na makita natin na pag sinabing betterment, ang Diyos ay kumikilos at hindi tayo iniiwan lang sa kung ano man yung kasalukuyan nating kalagayan, mayroon pang pwedeng gawin ang Diyos sa mga buhay natin. Kasi nga, ang Diyos nagdadala ng mga better changes sa buhay natin. At gusto kong tingnan natin ngayon, 3 bagay lang to, na mga means of change. Ano ba yung mga ginagamit ng Diyos para baguhin yung buhay natin, baguhin yung kwento ng buhay natin? Naniniwala kayo, nagbabago ng kwento ng buhay ang Diyos? Naniniwala ba tayo doon? Okay, unang gamit ng Diyos pala ay ang mga tao mismo. Number one means of change are the people. Pakisabi na malakas, people. Tingnan nyo to verse 7 hanggang verse 9. Basahin nga natin. Verse 7 hanggang verse 9. Sabi, mayroong 3 tao na binanggit dito na may kinalaman sa buhay ni Hannah. Ito, verse 7, ito'y ginagawa ni Penina. Pakisabi na malakas, Penina. Kailan siya kinakantsawan, no? Taon. Bakit taon-taon, pastor? Di ba magkasama sila? Malamang si Hannah ay umiiwas sa mga panahon na andun sila sa lugar na kung saan man sila nakatira. Pero nagkakaroon ng pagkakataon na magkasama sila tuwing pupunta sila sa templo, no? At ito nga, anong ginagawa raw ni Penina? Siya raw ay kanyang hinahamak at kinakantsawan ng kinakantsawan si Ana o si Hannah. Tuwing pupunta sila, ito ginagawa ni Penina taon-taon tuwing pupunta sila sa bahay ni Yahweh. Labis naman itong dinaramdam ni Ana, kaya't napapaiyak siya at hindi makakain. Verse 8, kaya't nilalapitan siya ni Elkana at tinatanong, Ana, bakit ka umiiyak? Ba't umiiyak ka na naman at ayaw mong kumain? Bakit ka nalulungkot? Hindi pa ba ako higit kaysa 10 anak na lalaki? Para sa'yo, feeling pogi naman tong si Elkana, di ba? Di pa ba ako sapat? So, pangalawa naman ay si Elkana. Pakisabi ng malakas, Elkana. Tingnan nyo, verse 9. Verse 9 naman. Minsan, matapos silang kumain sa Shiloh, malungkot na pumunta si Ana at nanalangin sa bahay ni Yahweh. Nagkataong nakaupo sa may pintuan ng bahay ni Yahweh, ang paring si Eli. Pakisabi ng malakas, Eli. 3 klase ng tao sa buhay mo, no? At 3 yung pwedeng maibigay sa atin ng tao. May bas, may bes, may basbas, no? 3 yan, no? So mayroon kang basher, mayroon kang beshi, at mayroon ka ring basbaser. No? Mayroon kang blessor, okay? So mayroong basher, may beshi, mayroong blessor, no? Mayroong mayroong nambabas, mayroon ka rin namang besh, di ba? Pero at the same time, kailangan din natin ng tagabasbas sa buhay natin. Sino rito sa inyo, kumpleto kayo nito? Come on, kumpleto kayo nito. Sinong kumpleto? Come on, kumpleto kayo. Be proud. Hindi nga. Bakit? Kailangan mo ng 3 ito. Hindi po pwede na isa lang dyan, hindi po pwede na 2 lang dyan. Kailangan mayroon ka ng 3 ito. Come on, sinong naniniwala doon? Sino naniniwala kailangan ng basher? Come on. Sino naniniwala kailangan ng mga tao na misan nangangantsaw sa'yo, kinakailangan ng tao, na misan ay nang cha-challenge sa'yo, o kaya ginagalit ka para nang sa ganon ay ma-challenge ka at nang sa ganon mag-desire ka ng pagbabago sa buhay mo. Meron ba ganon? Come on, meron ba ganon? Diba? At yung mga taong yan, yung mga basher na yan, kung saan-saan yan, pwedeng kasama sa school, kasama sa trabaho,
kasama sa bahay, di ba? Kasama sa ministry, pero kailangan natin talaga sila. Maliwanag? Hello, maliwanag ba? Hindi pwedeng puro beshi ang gusto mo sa buhay. Hindi pwedeng puro besh. Di ba, tinan mo si Elkanah, unahin nga muna natin tong si Elkanah. Ano sabi niya? Ana, aking sinta. Anong iniiyak mo? Hindi pa ba ako sapat? Kaysa 10 anak na lalaki? Di ba? Anong ibig sabihin? Sinasabi niya kay Ana, okay lang yan. Kung hindi ka magkaanak, ayos lang yan. Tanggap kita, mahal kita. At totoo naman, kailangan natin ng mga tao na nagmamahal sa atin. Right? Right? Kailangan natin ng mga tao na tumatanggap sa atin. Kailangan natin ng mga tao na nang encourage sa atin. Kailangan natin ng mga tao na hindi tumitingin sa ating mga kakulangan. And I hope, and I pray, and I believe, mayroon tayo nun. Right? Meron ba kayo nun? Hoy, sumagot kayo. No? Meron ba kayo nun? Di ba? Of course, meron tayo na mga yan. Pero just imagine, what kind of life are you going to continue having kung puro ganyan ang mga kasama mo sa buhay? Hello, bagsak ka sa school, sabi ng teacher mo, okay lang yan, naiintindihan kita. Hindi lang naman ikaw bumabagsak, maraming iba. Imagine pati teacher mo, in-encourage kang bumagsak. Tama? Di ba? Imagine sabi, na yung magulang mo, puro pagmamahal lang sinasabi, okay lang yan anak, kahit ayaw mo maghugas ng pinggan. Di ba? Okay lang yan, kahit antigas ng ulo mo, no? Mahal kita, andito lang ako. Di ba? Kailangan ng pagmamahal, kailangan ng acceptance, pero imagine, puro ganon, ang mga nakakasama natin. Di ba? Yung hindi ka naliligo, ang baho mo, ang best mo, sabi niya, di okay lang yung amoy mo, tanggap kita. Matagal na akong sanay sa'yo. Ano mangyayari sa ganong klase ng buhay? At minsan, ganun tayo, di ba? Gusto natin yung mga taong comfortable tayo, mga tao na hindi natin kinakailangan magbago. Gusto nating mga kasama yung mga taong, basta yung kung ano tayo, ay, yun na tayo. Di ba? Okay lang yun. Sabi ko nga, okay lang, natanggap ka. Pero yung kung ano ka, yun ka pa rin. At walang mang challenge sa'yo, no? E naku, problema yan, mga kapatid. Alam nyo, kahit sa ministry, ha? Ang mga pastor, kaming mga pastor, delikado kami kung ang mga kasama namin lagi at ang mga nakaka-fellowship namin, nakakakwentuhan namin, ay mga tao na basta ang mga pag-uusap lang namin ay mga tungkol sa mga bagay na pampa-encourage lang sa amin o pagtanggap sa amin, kahit na hindi lumalago yung ministry, kahit wala nang nangyayari, kasi pare-pareho naman tayong hindi lumalago. Madali yun eh. Comfortable yun eh, right? Convenient. Pero minsan, mahirap sa tenga at minsan ay medyo nakakaasiwa at hindi ka comfortable pag mayroon kang nakakasalamuha na nagkukwento siya ng mga magagandang ginagawa ng Panginoon sa kanila. Hindi nagyayabang iba yung nagyayabang. Pero nagkukwento siya, tapos napag-uusapan yung mga kung paano silang ginagamit ng Panginoon. Di ba? Pag nakakarinig ka ng ganon, hindi ka rin comfortable. Right? Pag nakakarinig ka lalo na kung tinuturuan ka at sinasabihan ka na ganito ang gawin natin, alam niyo kung tayo puro sanay sa mga besh, hindi madali para sa atin ang makinig sa mga ganon. Right? And sadly, marami ganon ang gusto nila. Marami ay gusto yung kung saan lang convenient, kung yung mga masarap kasama, kasi hindi mo kinakailangang ma-challenge, hindi mo kinakailangan ma-conscious, hindi mo kinakailangan na makita yung iyong mga kakulangan pa, di ba? Minsan po, mas masarap yung ganon. Actually, kahit sa church, ganyan. Kahit sa church, ito ang problema sa church, alam nyo, ginagawa nating encouragement sa sarili natin, yung mga minsan walang gaanong ginagawa o wala nang gaanong nagagawa para sa Diyos. Hello? Instead na gawin natin encouragement, naku, ang sipag-sipag niya. Grabe, talagang dami niyang nadidisciple. Nagagamit siya ng Diyos sa pagbabago ng buhay. Ang daming mga nawiwin na souls.
Kaya instead na ganun, alam niyo, marami, instead na ganun tumingin at ma-challenge doon, alam niyo, tinitingnan nila, o nga, may isang masipag, pero yung 20, no? Pare-pareho lang naman kami, no? So, dahil pare-pareho kami, ay okay lang. Bisag gusto natin na kasi nga, at least damay-damay na yan, pare-pareho na, at hindi kinakailangan na maging uncomfortable tayo. Hello, mga kapatid. Di ba? So, mapa-church, mapa-school, kahit asang ka, mapa-pamilya, total, ano lang naman, tanggap naman ako, no? Okay lang. Oy, pre, kumustang exam? Bagsak, no? Oy, ayos, pre, pareho tayo. So puro mga ganun tayo, di ba? So ginagawa nating encouragement yung mga kabiguan ng iba, di ba? Ginagawa nating encouragement. Ginagawa nating encouragement yung kahinaan ng iba, at least masarap 'yon sa pakiramdam kasi pare-pareho naman na tayo, di ba? Pero alam niyo, mga kapatid, sabi ko nga, tama 'yan. Mayroong mga tao na kagaya ni Elkanah, tanggap tayo, at kung ano tayo, basta comfortable tayo sa kanila, salamat din sa buhay nila. Amen? Amen? Praise God for those people na nagmamahal sa atin. Meron ba kayong ganon? Tinanong ko na to kanina. Come on, nakapag-desisyon na kayo. Meron ba kayong ganon? Diba? Of course, dapat mayroong ganon. Right? Okay. Pero, yun na nga Hindi nga pwedeng ganon Dapat meron kang mga anong pangalan? Pinina. Di ba? Dapat meron kang mga taga-bash din. Di ba? Meron kang mga bashers. O sino mayroong ganon din? Sino mayroong ganon? Di ba? Sino mayroong ganon? O, di ba? Mapapansin ninyo, pag mayroon tayong ganyan, of course, dalawa lang naman yan maging bitter ka o maging better, sabi nga nila. Di ba? Either, hahayaan mo ba yan na magpasama ng loob mo o gagamitin mo yan, pang-challenge mo yan, para na sa ganon may mas magandang mangyari sa buhay mo. Hello, mga kapatid. Diba? So, depende talaga yan. Depende sa pagtanggap natin sa mga tao, tingin natin mga negative people, tingin natin para mga tao na minsan parang mga padala ng diablo, para mga ganon. Pwedeng ganon, pero alam niyo kahit padala ng diablo, pwedeng gamitin ng Diyos para sa ikabubuti natin. Naniniwala ba kayo doon? Si Joseph, di ba? Si Joseph, masama ang tangka. Sa kanya, masama ang ginawa, hindi lang tangka. Ginawa ng kanya mga kapatid. Pero yun nga sa Genesis 50 verse 20, ang sabi niya ay, you intended it for good, but you intended it for evil, but God intended it for good. Pwede palang gamitin ng Diyos kahit yung mga tao na parang mga difficult people para sa buhay ko, pwede palang makabuti sa akin. Kaya nga depende sa pagtanggap natin. Amen? Hello, amen? Di ba? Yun ba? Kaya nga, sabi ko nga, depende sa pagtanggap No? Minsan may nakita ko sabi niya, when people tells you bad things, smile. When someone slaps your face, smile. No? When someone hurts your feelings, smile. Tapos sakalin mo para mamatay na, abuso na Then you smile. Sabi niya. Sabi ko, depende sa pagtanggap. Hindi naman yung ngingiti-ngiti ka lang, tapos mamaya, yung damdamin mo pala, galit na galit ka na, gusto mo naman na palang patayin. Hindi nakukuha yan sa ganyan, mga kapatid. No, dapat, ang idulot pala niyan sa atin, ay maging para sa ikabubuti natin. Ano ba tawag nila dyan? Minsan daw yung mga ganyan, mga vitamins daw yung mga yan pala. Diba? Yung mga pang-asar sa buhay. Mga vitamins pala yan. Alam niyo ba yon? Vitamins pala yan para lumakas ka. Para na sa ganun, may mas magandang mangyari pa sa buhay mo. Naniniwala ba kayo? Vitamins pala sila. Come on. Di ba, pwedeng magtulak sa'yo para sa ikabubuti mo, no, yung mga ganyang tao, at yun yung kanilang purpose. Alam nyo, pwedeng ayaw mo, natural naman yun di ba? Ayaw mo silang makasama, pero ang totoo, kaya silang gamitin ng Diyos para sa ikabubuti mo. Amen? Di ba, remember Samson? Sino nakakaalala kay Samson?
Diba? Haba ng hair. No? Ano ba nangyari kay Samson? Diba? Yung mayroong leon, remember? O, diba? Tapos napatay niya yung leon. Tama? Napatay niya yung leon. O, tapos gumawa siya ng bugtong. Ano yung bugtong? Ano yung bugtong ni Samson? Out of the eater came something to eat. Out of the strong came something sweet. Oh, tingnan niyo Out of the eater came something to eat. Out of the strong came something sweet. Mula sa mangangain, lumabas ay makakain. Mula sa malakas, matamis ay lumabas. Ano ang sagot? Ano ang sagot? Diba? Of course, alam natin, diba, na yun nga, yung honey, kasi nga yung leon ay pinamugaran ng bubuyog at mula doon sa bubuyog, of course, nagkaroon ng pulot. Kaya nga nakagawa siya ng bugtong. Mula sa mangangain, lumabas ay makakain. Mula sa malakas, matamis ay lumabas. So, di ba? May mga leon ba sa buhay ninyo? Mga nangangagat, di ba? Mga nangangalmot, mga nangbabakbite, di ba? Di ba mga kung anong mga hindi masarap kasama sa buhay, pero tandaan nyo to, mula sa mangangain, pwedeng lumabas ay makakain. Mula sa malakas, tingnan mo, ang hirap pakisamahan, pero pwedeng matamis ay lumabas. Amen? Mula sa pangit na sitwasyon, meron bang igaganda? Come on. Naniniwala ba kayo may igaganda? Of course, no? Kahit sa anong pangit na sitwasyon, mayroon pang igaganda yung buhay natin. No? Mula sa mga tao, na kahit mga kontrabida ng buhay, yung kontrabida ay pampaganda pala yan ng kwento ng bida. Yan. Tingnan nyo nga yung katabi nyo, kung mukhang bida. No? O, di ba? So, kaya ka mayroong kontrabida. Right? O, sige. Mayroong Penina, siya yung basher, si Elkanah, siya yung beshi, di ba? Pero, pangatlo, si Eli. Ano naman si Eli? Siya naman yung blessor, no? Siya yung basbasher, taga-basbash, no? So, siya makikita nyo sa susunod na mga verses, nagpipray itong si Hannah, tapos pinuna niya, sabi niya, ang aga-aga, lasing ka. Tapos nagpaliwanag si Hannah, sabi niya, nagpipray po ako kasi ganito ang sitwasyon ko, ganito hinihingi ko. Tapos, ganun ba, pinagpray siya ni Eli, tapos binasbasan, mangyari ang gusto mo, ayon sa hiningi mo, pangyarihin ni Yahweh. At alam natin na yun ay nangyari. Mga kapatid, kailangan din natin ng tagabasbas sa buhay natin. Amen? Hello, amen? Diba? Sino naniniwala kailangan nyo ng tagabasbas sa buhay ninyo? No? Alam nyo, yung ating mga spiritual leaders, kagaya ni Eli, kagaya ng mga pastors natin, yung mga cell leader natin, mga daluyan yan ng blessing ng Diyos sa buhay natin. Mga channels of blessings, yung mga iyan. No? Pwedeng mayroon kang best, pero more on lang yan, more on relationship, more on siguro having fun, more on being accepted. Pero iba, kapag mayroon tayong mga taga-basbas, mayroong nag-aalaga sa atin spiritually, mayroong nagpipray para sa atin. Kaya nga, di ba, dito sa atin, sa movement natin, sa network natin, kaya nga lagi nating ine-emphasize yung discipleship. Dahil kailangan talaga natin yung mga nangangalaga sa atin spiritually. Kailangan talaga natin yung mga tao na nagpipray para sa atin. Yung mga tao na concern sa atin at tumutulong sa atin. Amen? Amen? Minsan, di ba, kagaya ni Ana, yan na, nasita-sita pa siya, di ba? Pero bandang uli yung pagsitang yon, nakabuti rin naman para sa kanya. Di ba? So ito ang reality, mga kapatid. People, pag isabi ng malakas, people, and there are different kinds of people sa buhay natin. Tandaan ninyo, lahat, sabi ko kanina, lahat ng mga to, kailangan natin sila sa buhay natin. Right? Kailangan natin
ng mga tao na minsan parang di masarap kasama, minsan parang masakit sa tenga, di ba? Pero kailangan talaga natin sila. Amen. Kailangan mo ng kaibigan. Kailangan natin ng mga spiritual leaders natin. Kaya nga alam niyo, pag mayroon kayong mga spiritual leaders, tandaan niyo, mga blessing ng Diyos yan sa buhay ninyo. Diba? Alam niyo, pwedeng sa ibang mga bagay, kasi yun naman ang reality, mayroon tayong mga iba't ibang areas ng buhay natin. No, pag mayroon kang pangangailangan na physical, may doktor right? Mayroon kang pangangailangan na psychological, o mayroon din yan. Mayroon kang mga kaibigan, mayroon din mga therapist, pero paano? Pag pangangailangang spiritual, sino ang makakatulong sa atin? At ang maganda rito, ang pangangailangang spiritual, pag yan natutugunan, damay. Hindi ko ini-spiritualize lahat. Pero ang reality, kahit yung mga expert, kahit yung mga kaibigan ko na mga psychotherapist, iba raw talaga pag maayos ang tao spiritually. Nadadamay sila, yung mental health nila, emotional health nila, nadadamay daw talaga. Tapos dahil okay ka spiritually, nadadamay din yung ibang areas ng buhay mo. Pati finances mo, pati health mo. Kaya iba talaga, mayroon tayong mga spiritual leaders. Amen. Amen. No? Pag isabi nga ng malakas, I love you, pastor. No? Sabihin nyo sa leader nyo, I love you, ate. No? I love you, kuya. I love you, tatay. Tatay tawag ng iba. No? I love you, nanay. No? Kasi yung mga yan, mga kayamanan natin yan sa buhay. Amen! Come on, amen? Mga kapatid. Alam nyo ako, yung nasanay ako, no, na mayroong doon sa kinasanayan ko na organization, nung kung saan ako na born again, nag-aaral ako ng Bible school. So kami yung mga tropa-tropa. Diba? So sanay kami sa kung ano yung mga kalagayan ng mga churches, pare-pareho kami ng ginagawa, pare-pareho rin ang sitwasyon, yung mga church, komportable yung mga ganun, sa totoo lang di ba? Komportable kasi parang, nagkakaintindihan naman kayo, no? Pare-pareho lang naman kayo, no? Ito yung sitwasyon ng church mo, ito yung sitwasyon ng church niya. Alam nyo, isang hindi talaga komportabling kasama yung mga taga G12, sa totoo lang, no? Alam nyo, hindi komportabling kasama si Bishop Uriel. Alam nyo ba yon? Sina Pastor Cesar, alam nyo ba? No? Bakit? Kasi pag sila kausap mo, matcha-challenge ka. No? Pag sila kausap mo, marirealize mo, ay marami, may ibubuga ka pa. May pupwede ka pa talagang gawin. No? At may mga pwede pang magandang mangyari. No? At salamat na lang. No? May mga tao na parang uncomfortable, pero dinala ako ng Panginoon sa kanila. At dahil dyan, napabuti naman talaga yung kalagayan ng church. Amen? Of course, marami rin akong mga besh, di ba, ng mga nagkakaintindihan, ganyan. Pero yung nga po, no, of course, meron din akong taga-basbas, no, of course, yan siyempre, sina Pastor Cesar, sina Bishop Uriel, mga taga-basbas din niya mga yan, no, at iba ko pang mga pastors, no. So, salamat sa Panginoon sa buhay nila. Okay? Itong mga taong ito, kasangkapan ng Diyos yan. Channels of blessings. Number 1, people. Pakisabi ng malakas, people. Number 2, prayer. Pakisabi ng malakas, prayer. Sabi nila, prayer changes things. Tingnan nyo, ituloy natin ang pagbabasa. Yung kanyang pagpipray. Pansinin nyo to. 1 Samuel 1:10 hanggang 11. Buong pait na lumuluha si Ana at taimtim na nanalangin kay Yahweh. Verse 11, ganito ang kanyang panalangin. Yahweh, Diyos na makapangyarihan sa lahat, kung papakinggan nyo ang inyong abang lingkod, at inyong pong kahahabagan kung hindi po ninyo ako pababayaan, sa halip ay pagkakalooban ng isang anak na lalaki, ihahandog ko siya sa inyo, at habang buhay na siya'y nakalaan sa inyo, hindi ko ipapaputol ang kanyang buhok. Yun yung kanyang panalangin. Ngayon, sinagot yan ng Panginoon. Verse 20, pakitingnan yung verse 20. And in due time, ang mag-asawang Elkana at Ana naman ay laging binabasbasan ni Eli.
Sinasabi niya, pagpalain nawa kayo ni Yahweh. Naway, bigyan pa niya kayo ng mga anak bilang kapalit ng inihandog ninyo sa Kanya matapos mabasbasan, umuuwi sila. No, bakit? Kasi nga po, yun nga, no, yung binigyan sila ng anak, yung unang anak na pinag-pray, pero binigyan pa ng kasunod na mga anak. No? Tingnan nyo po yung verse 27, verse 27 and 28. Verse 27 and 28, 1 Samuel 20. Hiniling ko sa kanya na ako'y pagkalooban ng anak at binigyan nga niya ako. Tapos, kaya naman po, inihandog ko siya kay Yahweh upang maglingkod sa kanya habang buhay. Pagkatapos ito, sinamba nila si Yahweh. Okay? So, if ito po pinapakita, yan, nagpray siya, matinding panalangin ang kanyang ginawa. Pagkatapos, ito ang kanyang sabi, hiniling ko sa Diyos, ibinigay sa akin. Alam niyo ba ang ibig sabihin ng pangalang Samuel? Ang ibig sabihin ng Samuel galing sa salitang Shema, no? Ibig sabihin ay nakikinig ang Diyos, no? Nakikinig. Yung salitang Samuel, ibig sabihin God hears o God has heard. Pinakinggan ng Diyos. O imagine, no? Ano raw uli? Pag sinabing Samuel, ano ibig sabihin? Pinakinggan ng Diyos. Pakisabi ng malakas, pinakinggan. Pakitingnan yung katabi, pakisabihan, nakikinig si Lord. Yeah. Naniniwala ba kayo nakikinig ang Diyos sa prayer? Hello. Kaya nga ang kanyang ipinangalan sa kanyang anak, unang-unang anak, panganay na anak, ay nakikinig ang Diyos kasi alam niya, galing talaga ito sa panalangin. Iba talaga pag nananalangin. Amen? Amen? Iba kapag ikaw ay humingi sa Panginoon. Ano ang sabi ng Bible? Of course, alam naman natin yan, di ba? Sabi ng Panginoon, humingi ka, ikaw ay bibigyan, humanap ka, ikaw ay makakasumpong, kumatok ka, ikaw ay pagbubuksan. Common na verse. Pero ang tanong, gaano natin talaga ito ginagamit sa buhay natin? Yung talagang paghingi sa Panginoon. Alam nyo, pag humingi ka sa Diyos, dalawang katangian yan. Una, dapat frequent. Pakisabi na malakas, frequent. Lagi-lagi. Pangalawa, fervent. Frequent and fervent. Ano raw? Lagi-lagi, pray without ceasing. Manalangin ka ng buong patid. Pero, hindi lang din yon. Mayroong fervency, mayroong fervor. Anong ibig sabihin? May apoy, may gigil. Kagaya ng pananalangin ni Hana. Nakasama talagang marubdob ang kanyang paghingi sa Diyos. Napakahalaga raw pala yung ganong uri ng pananalangin. At alam niyo, kaya nga magandang paalala lagi ito, pag tayo nananalangin, yung pangalang Samuel, God hears. God has heard. Or heard by God. Amen. Mga kapatid, kami may kwento kasing ganyan no, tungkol nga sa pagkakaroon ng anak. Pagkakasal namin ng misis ko, ay first year talaga iniisip namin, talagang sinadya namin yon na wag muna tayong mag-aanak, parang family planning sa first year. No, kasi sabi siyempre, bagong kasal kami, nag-a-adjust pa kami sa isa't isa. Tapos, ini-enjoy pa namin yung isa't isa. Yun yung mga panahon na pag natutulog ako, ay nakatitig lang sa akin yung misis ko. No? Yung panahon na yun, 1 year, wala kaming plano. Tapos, after 1 year, ayun, sabi namin, ayan, pwede na tayong mag-anak. Lumipas yung pangalawang taon na yon, hindi nabubuntis yung misis ko, no? Kinabahan talaga ako. Kinabahan ako noon, sabi ko, naku, baog yata ako. Baka baog ang tatay ko at nagmana ako. No? So isip-isip ko ba? So, yun yung inaalala. Medyo kinabahan talaga ako. No? Kaya nung third year talaga, doon kami nag-umpisang mag-pray. No? So nag-pray kami nag-pray na kami, regular na nag-pray. Tapos humingi nga kami sa Panginoon. Tapos yun nga, hanggang sa nakaramdam ng kakaiba si Mrs. Nag-pregnancy test kami. Siya lang. No?
Tapos, tapos lumabas sa body, 2 guhit, positive. So, takbo kami ngayon sa doktor, no? Takbo kami sa doktor. Sabi ng doktor ay, hindi kami tumakbo pala, sumakay kami ha. Kasi baka makunan, pambirang, tagal pinag-pray, no? Sabi ng doktor, alam niyo sabi niya, bless kayo. Sabi ng doktor, bless kayo. Pinaliwanag niya, kasi yung kalagayan daw ng misis ko, ang hirap magbuntis. Ang hirap magbuntis, sabi niya kasi, maliban sa polycystic, retroverted, no? Yung matris, retroverted, iba yung posisyon, baligtad, no? So, ang hirap daw magbuntis yung ganon. Parang mas mahirap, mas mahirap manganak. Bakit baligtad nga, dito lumalabas, no? So, hindi sinasabing iri, sasabihin luwa, no? Tapos pag sinisaryan pa, dito ang hiwa. So, ang hirap, di ba? Anyway, sabi ng doktor, hindi Christian yung doktor pero sabi niya, bless kayo. Bless kayo kasi mahirap, no? Pero yung nga po, walang imposible talaga sa Panginoon pag humihingi ka. Amen? Amen? Hanggang sa nasundan, hanggang sa naging 3 na nga yung anak namin, no? Well, kasi nga, ang Diyos, wala naman talagang imposible sa Kanya. Right, mga kapatid? Hindi lamang po yan, no? Sa ministry talaga. Alam nyo, yung kwento ng GTC, talagang ako grateful sa Panginoon. Of course, I always give God the glory kasi yung church na talagang matandang church na kwento talaga ng revival at hanggang ngayon tuloy-tuloy ang revival. Hanggang ngayon tuloy-tuloy yung sigla ng church at paglago ng church. Salamat talaga sa Panginoon. No? Pero saan nanggaling ito? No? Nag-umpisa rin talaga sa prayer. May time na bago ako doon sa church, nung unang taon ko dyan sa church, sa GTC, binatan ko kasi yung church, parang mga wala pang 30 yung miyembro. Tapos ang lungkot. So nagpipray na talaga ako. Nung first year pala, ganun din yung parang bagong may asawa, parang hindi pa ako gaanong nagpipray. Tiwala pa sa sarili, ganun. Naisip ko, mababalitaan ng mga tao sa paligid na may cute na pastor, no? At dadagsa sila. Tindi no? Second year, walang nangyari Siguro, at least umabot kami ng 30. Kung 29 dati, siguro naman naging 30 kami. Ganyan, no? Anyway, second year, doon talaga ako nag-pray, no? Doon ko na realize kahalagahan ng pananalangin. Nag-fasting, lumuhod sa Panginoon kung saan-saan, doon sa lugar ng church, nag-pray talaga ako mabuti. At hiningi ko sa Panginoon, Lord, i-bless niyo po talaga, i-revive niyo itong church na to para makita ng mga matatandang churches na walang matanda sa inyo. Na kahit gaano katanda, kung gusto nyong pabatain, kaya nyong pabatain. Kaya nyong pasiglain. No? Yan talaga yung prayer ko. No? Paulit-ulit yung sinasabi ko sa Panginoon. And praise God. No? Ngayon nga po, ang bata ng GTC, ang sigla. No? Salamat sa Panginoon. Nakita nga po namin yung kung kwentong revival. Come on, palakpakan naman natin si Lord dyan, mga kapatid. No? Prayer, pakisabi ng malakas, prayer. No? Of course, may kanya-kanya tayong mga kwento. Ako siyempre, ito yung experience ko. Ako speaker, kaya ako nagkukwento. Di ba? Pero alam ko may kanya-kanya kayong mga stories. May mga stories na yan, yung mga karanasan nyo, lagi nyong babalikan. Di ba na, si Lord nakinig Nakinig siya 10 years ago, nakinig siya 15 years ago, nakinig siya 5 years ago. Right? Nakinig siya last year So ang Diyos nakikinig. Kaya lagi tayong lumalapit sa Panginoon. Amen? Amen? Kahit gaano kahirap yung sitwasyon, kahit tingin nyo parang wala nang mangyayari, wala nang pag-asa, lumalapit sa Diyos. Kasi laging may kaya pang gawin ang Diyos na bago sa buhay natin. Pag-isabi ng malakas, nakikinig si Lord. God hears. Amen? Okay, so, pangalawa ay prayer. Pag-isabi ng malakas, prayer. Ano ulit yung prayer? Dapat ay frequent and fervent. Okay? Number 3, last na. Number 3 ay pledge. Pakisabi ng malakas, pledge. Yan. Tingnan nyo yung nangyari. Ano yung kanyang prayer? Balikan natin yung kanyang prayer. Doon sa verse 11. Verse 11. Ano sabi? Ano yung kanyang pledge? Kung papakinggan nyo ang inyong abang lingkod at inyo pong kahahabagan,
kung hindi niyo ako pababayaan, sa halip ay pagkakalooban ng isang anak na lalaki, ano raw? Ihahandog ko siya sa inyo at habang buhay na siya'y nakalaan sa inyo, hindi ko ipapaputol ang kanyang buhok. Ano mo nang ibig sabihin nun? Hindi ipapaputol ang buhok. Kagaya nga ni Samson. Ibig sabihin, devoted to God. No, buong buhay niya, Nazirite. Yun yung tinatawag na Nazirite. Ang mga Nazirite ay hindi nagpuputol ng buhok. Kagaya nga ni Samson. So yung kanyang yung anak na si Samuel, sabi niya, Lord, di ko papaputulan ng buhok to. Bakit? Kasi buong buhay niya, siya ay sayo. Ihahandog ko siya sa inyo. O, tingnan niyong mabuti yun ha. Una, nakaranas siya ng mga pang-aasar, nakaranas din siya ng encouragement, nakaranas siya ng basbas mula sa mga tao sa paligid niya. Dahil doon nag-pray siya, pero kasama sa kanyang panalangin ay yung kanyang panata. Yung kanyang pangako sa Diyos, yung kanyang pledge. Meron na ba kayong pangako sa Lord? Meron na ba tayong dinibote sa Panginoon? Come on. May dinibote na ba kayo sa Panginoon? Di ba? Alam nyo, pag-isipan nating mabuti yan, ha? Kasi bakit? Lord, bigyan mo ako ng negosyo. Okay, sige, pag binigyan ka ng negosyo, para saan yung negosyo na yan? Saan mo gagamitin yan? Para Lord, marami akong pera, no? O patay na. So para puro pera lang ang intensyon mo. Di ba? Teka, anong dahilan ng Diyos para i-bless yung business na yan? Di ba? Lord, tulungan mo ako na sana magkaroon ako ng jowa. No? O para saan? Para saan yung jowa na yan? Wala lang. Para may love life. Ganon, no? Baka mamaya kapatid, inaantay muna sa iyo si Lord talaga na kinakailangan mo muna mag-commit ng sarili mo sa Kanya bago ibigay sa iyo yung mga bagay na hinihingi mo. Di ba? Baka mamaya, may mga gusto pa ang Panginoon na sabihin mo sa Kanya o gawin mong deal sa Kanya bago niya ibigay yung mga desires ng puso mo. Kasi baka mamaya nakikita, ay nako, tong anak kong to, no? Loves ko to, no? Kaya lang, pag ito, binigay ko yung hinihingi nito, mapapariwara lang to Mapapalayo lang to sa akin Kasi yung kanyang puso, wala ngang commitment Wala ngang pledge sa Diyos. Di ba? Wala ngang handog sa Panginoon. Di ba? So, tong anak ko to, naku, baka pag pinasikat ko to, naku, mapapahamak to. Naku, baka pag pinalago ko ang church nitong pastor na to, naku, baka mapasama lang. Di ba? Pwede ba yun? Pwede. Di ba? Naku, baka pag yung cell group nito nag-multiply, naku, baka lumaki lang ulo nito. Di ba? So, kung mayroon tayong hinahangad, mayroon tayong mga pinagpipre, o teka muna, kasama ba si Lord dyan? Kasama ba sa plano ang Diyos? O basta gusto mo lang? Kasi para magkaroon lang ako nito. Diba? Pero pwede ka rin naman kasi, Lord, bigyan mo ako ng negosyo. Tapos yung negosyo ko, papagamit ko sa'yo. Yung mga talagang magagamit ito para yung mga empleyado, saka mga pamilya nila makakilala sa'yo. Saka yung mga kliyente namin makakilala sa'yo. Saka Lord, yung kikitain nito, magbibigay ako sa'yo. Diba? Commitment ko to sa'yo. Pwede ba yon? Diba? Pwede? Diba? Lord, palaguin niyo po yung church, palaguin niyo po yung cell group. Pero Panginoon, ito ang commitment ko sa iyo na ang bawat tao na ibibigay mo sa amin, talagang aalagaan namin and I will lead them to righteousness. Tuturuan ko talaga ang mga tao na magkaroon talaga ng takot sa Diyos. Maging God-fearing people. Hindi lang para dumami kami. Hindi lang para masabing lumago kami. Hindi Lord, hindi ganon. Lord, bigyan mo ako ng 12 disciples. Bigyan mo ako ng cell group. Bigyan mo ako ng talagang mga complete 12. Bakit Lord? Hindi lang para maganda sa report, no? Kundi kasi Panginoon, gusto ko talagang ma-influensyahan itong mga disciple ko. Gusto ko talagang madala sa inyo, mapalapit sila sa iyo, mabago ang kanilang buhay, ma-disciple sila ng totoo, at mabuhay sila ng matuwid at may takot sa Diyos. How about that, mga kapatid? Di ba? Come on, palakpakan po natin ang Panginoon. Kasi magandang pag-isipan talaga yan. Ang dami nating desires, ang dami nating hinihingi, ang dami nating visions, ang dami nating dreams. Ano ang lugar ng Diyos dyan? May papel ba si Lord dyan? May lugar ba siya dyan? O para sa iyo lang talaga yan? O para sa inyo lang yan? Para sa
grupo mo lang, para sa pamilya mo lang. Eh iba po kasi, pag mayroong kasama talaga sa usapan ang Diyos. Kasama sa plano ang Diyos. Amen? Ang lagaye, di ba? Ang lagaye, asan ang 25% ko dyan? Di ba? So, 25, 30 pang-araw eh. Di ba? 30%. Di ba? Ang lagay ay asan nyo. Hindi nga, pero kung ibibigay ng Diyos yan, ano yung para sa Diyos dyan? Magandang pag-isipan natin yon mga kapatid. Amen? Di ba? May pledge na ba kayo? May pledge na kayo? Uli, kasi nga ako ay speaker, ako nagkukwento. Di ba? Noong ako ay estudyante pa lang actually, parang intern ako, graduating ako sa Bible School. Ganito ang background ko mga kapatid Galing talaga ako sa mahirap na pamilya. Pag sinabing kung mahirap na pamilya, mahirap talaga kami. No? Actually, pag-aaral ng high school, talagang medyo iginapang lang. No? Tapos nakapunta ako ng Bible School, kasi mabuti na lang may mga sponsor doon, may mga scholar. Tapos naalala ko po, yung nung nag-aaral ako sa Bible School, meron kami mga meron mga boxes na mga lalagyan ng mga gamit. No? Tapos kung mayroong gustong mag-donate sa'yo, no, pwedeng doon ilagay. No? So of course, natutuwa ako, sayang nga natapon ko no? Kasi mayroong mga ako itinatago dati na mga lalagyan na mga gamit, no? Na mga bigay sa akin. Halimbawa, sobre. Mayroong sobre, mayroong laman na 100, di ba? So itinatago ko yun dati kasi memory ng provision ng Lord. Minsan ay sabon, no? May naglagay ng sabon, no? Sino kayo naglagay noon? Nabahuan yata sa akin, no? So kinuha ko yung sabon, itinago ko yung balat ng sabon. Ngayon ko talaga pinanginayangan. Itinago ko na yun Kaso na dumating yung time parang nag-ayos ako na tapon-tapon ko. I mean, salamat na lang sa Lord sa provision, no? Talagang nag-provide lang talaga po ang Panginoon. Pero kaya ko po sinasabi ito sa inyo, ibang-iba na kasi buhay ko ngayon sa totoo lang no? Sa biyaya po ng Panginoon, no? Maraming blessings po ang Diyos. Pero ganito po kasi yan, mga kapatid. Noong ako nga estudyante, graduating, walang pera, wala pa naman akong trabaho, pero nag-commit ako sa Panginoon. Nag-pledge ako sa Lord Sabi ko sa Kanya, Panginoon, pag ako may pera na, lahat ng ibibigay mo sa akin, ibibigay ko sa iyo 20%. No? Yun yung commitment ko sa Panginoon noon pa. No? Wala akong pera, wala estudyante, walang trabaho, no? Pero yun na yung kinumit ko kay Lord. Kaya ang tawag ko noon twice, no? Twice kasi twice the tithes, no? Dobling twice, no? So twice ang tawag ko. Ngayon iba na tawag namin kasi nga dinagdagan na namin, pinag-usapan naming mag-asawa. Pero doon lang ako sa twice, no? Yun. So pagka-graduate ko, sa probinsya ako nag-aral, tapos ako ay dinala dito sa Maynila. Na-discover ako sa probinsya, nakita ba, artistahin tong batang to, no? So, dinala ako dito sa Caloocan, dyan sa malapit sa MCU. Yun, nagpastor ako, ang una kong support ay 2,000, no? Sa panahon na ang minimum ay 4,000. Tapos nung ang minimum ay 6,000, 3,000 na ako. Di ba? Tapos nung minimum 8,000 yata, 4,000 na ako. Parang laging kalahati, lugi yata. Pero ba't ko ba sinasabi ito? No? Sa panahon na wala naman akong pera, basta may commitment ako sa Panginoon. May pledge ako. No? Hanggang sa nag-asawa ko, sinabi ko yung sa asawa ko, hanggang sa naging practice namin. No? Hanggang nga po nag-usap kami, ito gawin natin, sige, dagdagan natin. Hanggang sa nagnegosyo kami, hanggang sa sabi namin sa Panginoon, ito pa rin ibibigay namin sa Kanya. Hindi laging madali, pero pag may commitment ka sa Panginoon, gagawin mo. Kaya minsan nagkukwenta ka, daming mga ganito, daming bayarin, daming tax, daming pero ito, commitment mo sa Panginoon, ibibigay mo sa Panginoon. At naniniwala ako mga kapatid, mula sa kung saan ako galing hanggang sa kung yung mga blessing ng Panginoon sa buhay ko ngayon, malaking kinalaman yung aking pledge dati noon pa na hanggang ngayon ay ginagawa ko. No?
Come on, glory to God. Kinukwento ko po ito, glory to God. Glory to God. Ano po? Kasi, alam nyo po, iba kapag tayo nakita ng Panginoon yung puso po natin sa Kanya. Amen? Amen? So, ano yung iyong ipipledge sa Diyos? Ano yung ipipledge mo? Of course, yan, kagaya nga nila, sila yung kanilang anak, yung iba ay finances, yung iba siguro kailangan mo mag-pledge sa Lord, Lord, bigyan mo ako ng trabaho, pag may trabaho ko po ako, hindi ko kakalimutan talaga yung ministry ko. Talagang mayroon pa rin akong tithe of time. Sinong gusto mag-tithe ng time kay Lord? Tithe of time. Kaya ba natin yon? Di ba? Lord, magta-tithe ako ng time ko. Diba? At 10% of my time, ilan yon? 2 and 40 minutes a day. Di ba? So, pwede ba yun, Lord? Magta-tithe ako ng oras ko para sa'yo. Po, araw-araw. Pwede? O sige, pwede. Medyo mabigat yun, Pastor. O sige, Pastor, Lord, kahit yung tithe of my waking time. Yung oras na gising ako. Problema, lagi kang tulog. Hindi, halimbawa, o tulog ka ng 8 hours, 16 hours. O, di ba, ilan yon? Ilan na? O, di ba? So, parang 1.5 hour lang, di ba? Halos. O, di ba? So, pwede ba yon? Di ba, yung paglilingkod sa Panginoon. Right? So, hindi ito tungkol sa pera lang. Di may mga bagay, marami tayong pwedeng i-commit sa Diyos. Lord, ako talaga, binless mo ako, binigay mo itong hinihingi ko. Panginoon, ito, basta commitment ko to sa iyo. O kung Lord, pag ako nakagraduate, kung paanong naglilingkod ako sa iyo ngayon, ngayong estudyante ako, active ako sa church, active ako sa ministry, pero Lord, makagraduate ako, may trabaho ako, tuloy-tuloy yan. Hindi mababago yan dahil graduate na ako. Pwede ba? Pwede ba? Lord, bigyan mo ako ng asawa, no? Hindi magbabago yung commitment ko sa iyo nung single ako. O bakit importante yun? Marami dyan, nagkaasawa lang, nawala na yung dati ang sisipag. Di ba ngayon, nawala na. Of course, naiintindihan ko yung mga transition ng buhay. Di ba? Pero yung iba kasi, hindi na nagta-transition, ganun pa rin eh. Di ba? Lord, bigyan mo ako ng anak, pero talagang maaring may mabawas sa oras ko, pero hindi ako mawawala sa ministry. Bibigay ko pa rin yung best ko sa iyo. Pwede ba yon? Come on, pwede ba yon? Kasi, di ba po, minsan pag may mga changes sa buhay natin, nawawala na yung ating pledge, nawawala na yung ating commitment. E paanong bubuhos pa ang masaganang blessing ng Diyos sa buhay natin? Amen? Lord, bigyan mo ako ng boyfriend. Pledge ko sa iyo sexual purity. Right? Hindi kami magdi-date sa KKK, kataas-taasan, kadilim-diliman, kasuluk-sulukan. Kung makulit siya, magbabaon ako ng blade. No? Lalaslasan ko siya. No? Wag. Yeah. Pero hindi nga, di ba? Right? Pwede? Lord, I pledge my body to you. I pledge myself to you. Panginoon, yung katawan ko, yung buhay ko sa iyo yan. Nakapledge yan sa iyo, Panginoon. Iba kasi yung nakapledge yung buhay mo sa Diyos. Mas magpapalain ka ng Panginoon. Amen? Ngayon, mga kabataan, di ba? Iba nakapledge yung buhay mo sa Diyos. Nakapledge ka sa paglilingkod, nakapledge yung katawan mo. Nakapledge yung pagkatao mo. Kasi habang tumatagal yan, makikita mo habang tumatanda ka, iba nga talaga ang buhay na pinagpala ng Diyos. Diba? Pwedeng mapagbigyan mo ang sarili mo ngayon, yung damdamin mo, yung katawan mo, pwede mong pagbigyan. Pero, ang tanong, kumusta yung mga susunod na panahon ng buhay mo? Alam nyo, young people, listen to this. Maiksing panahon lang ang panahon ng pagiging youth. Yun ang reality ng buhay. Anong edad lang yon? Anong edad lang yon? O, di ba? Of course, sa batas nga, yung, sabi, isama mo na, sige, 13. Diba? Hanggang 21 lang, di ba? Wala na, yung adult ka na. At pagkasunod noon, alam ba niyo yung mga susunod pang mga taon, adult years na ng buhay ninyo. O imagine, mabuhay ka ng 80, ibig sabihin yung, tapos, dahil kabataan ka, hindi nakapledge yung buhay mo sa Panginoon nung panahon ng iyong kabataan,
Tapos mula 20 hanggang 80, that's 60 years of your life. Di ba na yung 60 years na yon, kung naka-pledge yung buhay mo ngayon, yung 60 years na yon, pwedeng yan ang umani. At sabi nga ng salita ng Panginoon, ang buhay ng matuwid ay paliwanag ng paliwanag habang nagtatagal. Amen? O yung iba sa inyo, maaaring sabihin niyo, pastor, may edad na ako, no? Opo, pastor, may asawa na ako, parang huli na, hindi na ako youth. Opo, pero mayroon pang, yung mga susunod pang mga taon. Ano ang gusto niyo dyan? Taon na pinagpala ng Diyos? O taon na imintin lang natin yung ganyan? Ano? Kaya maganda, pag-isipan, nga, kailangan ko talagang mag-pledge sa Diyos. Amen? Amen? At pag nag-pledge, ano ang ginagawa sa pledge? Siyempre, tinutupad. Di ba? Tinutupad yung kanyang pledge. Kaya nga, sabi nga doon sa verse na binasa natin kanina, dinala niya si Samuel. Sabi niya, kay Eli, ito po yung pinag-pray ko. As long as he lives, he is lent to the Lord. Habang buhay siya, siya ay sa Diyos. Verse 28. Tapos po, makikita nga po natin dyan, yung binasa natin kanina, sa verse 20, na sila naman po pinagpala pa lalo ng Panginoon. Bakit? Kasi ibinigay nila yung kanilang pledge, nag-pledge sila, ibinigay yung anak na antagal, pinag-pray, talagang hiningi sa Diyos, pero nakita nyo naman, di ba? Yung mga sumunod na mga taon, pinagpala, binigyan pa sila ng maraming anak. Kasi nga, hindi mo naman talaga matatalo sa bigayan ang Diyos. Maliwanag, mga kapatid. Come on, palakpakan naman po natin ulit ang Panginoon po dyan. No? Pakitigin ng katabi, pakisabihan, fulfill your vows even when it hurts. No? Minsan parang mahirap, minsan parang masakit. Minsan kinakailangan mong labanan yung flesh, di ba? Minsan kinakailangan mong disiplinahin ang sarili mo. Lord, nangako ako, maglilingkod ako sa iyo. Kinumit ko ang araw na to sa iyo, Panginoon eh. Minsan parang mas masarap matulog, mas masarap, wag mo na lang gawin, di ba? Pero just fulfill it. Gawin mo even when it hurts. At ang Panginoon ang magbibigay ng kanyang mga ibayo pang gantimpala sa iyo. Yon ang realidad ng buhay. Amen? Yon ang katotohanan. Ang Diyos hindi matatalo sa bigayan. Tandaan niyo po ito pag faithful sa blessing, mas ibibless. Pag faithful sa blessing, mas ibibless. Sabihin mo yan sa katabi mo. Pag faithful ka sa blessing mo, mas ibibless ka. Right? Tumayo na po tayong lahat. Sino gusto ng betterment sa buhay? Sino gusto ng mga better changes? Pagkitingnan ulit katabi, may ipopogi pa ba? No? May iaasenso pa ba? May ilalago pa ba yan? Amen? Yayaman pa ba yan? Di ba? No? Sasaya pa ba buhay niyan? Of course, of course. No? Tatlong bagay. I-treasure natin po ito. People. Ano yung pangalawa? Prayer. Ano yung pangatlo? Pledge. Yung po tayo lahat at pumikit. Manalangin tayo. At sa ating paglapit ngayon sa Panginoon, unahin natin pagpapasalamat. Lord, salamat sa mga tao sa buhay ko. Salamat sa mga taong ginagamit ninyo para dalhin ako doon sa gusto yung pagdalhan sa akin. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Magpasalamat tayo sa Panginoon. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Salamat po, Panginoon. At kung sa oras na to, meron kang yung pinag-isipan, kapatid, hindi lang yung nadala ka lang ng emosyon. No? Meron ka bang masasabi ngayon sa Panginoon, Lord, I commit this to you. I commit my body, I commit my finances, my strength, my ministry. Siguro if you can be specific, sabihin mo sa Panginoon. This is between you and the Lord. Sabi ko, huwag kang padala sa damdamin. Pag-isipan mo yan,
I-commit mo yan sa Panginoon, kapatid. Ito ay usapan ninyong dalawa ng Panginoong Diyos. Meron bang vow na gusto ng Diyos na marinig mula sa iyo? Baka mayroong, alam mo nung kapag kino-convict At baka this is the time para sabihin mo sa Panginoon, yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Kung ano man yung sinasabi sa iyo ng Diyos, tinatawag ka niya, may pinapasuko siya sa iyo, may pinapagawa siya sa iyo, at sabihin mo sa Panginoon, opo, Panginoon. I say yes. I say yes, Lord. O siguro po, yung iba sa inyo, mayroong mga naging vow, naging mga pledge. May mga nasabi sa Panginoon dati, pero nakita mo ngayon sa'yo, parang wala na. Baka yun ang pinapablikan sa'yo ng Diyos At sabi lang ng Panginoon, anak, di ba may usapan tayo dati? Di ba ito dati? O anak, this is the time to say yes again. But it is not just about saying yes. It is about fulfilling what you say. Na anak, ito, gawin mo na uli. Anak, balik na. Balik sa paglilingkod. Balik sa commitment. Balik sa buhay na pinagtawagan ko sa iyo. Kung sa oras na to, meron kang ganon sa Panginoon, again, from the heart, sabihin mo, yes, Lord. Yes, Lord. And let me now pray for you. Di ko alam kung ano yung mga prayers natin sa Panginoon, pero kung ano man yun, itaas natin ang ating mga kamay, basa naman ng Panginoon yung mga isip natin, nababasa niya yung mga laman ng puso natin. At ilapit natin ito sa Diyos. Ano ba yung malaking kahilingan mo na kagaya ni Hannah? Ano ba yung marubdob na pinapanalangin mo? Bring it to God now. It could be about your family. It could be about yourself, your ministry, your finances. Kung ano man yun, lapit tayo sa Panginoon. At gusto kong baunin mo ito sa puso mo, kapatid, sa isip mo. God hears. Always remember that name, Samuel, heard by God. At gusto kong lumabas tayo sa lugar na to with the confidence that we've been heard. Nakinig si Lord. Nakinig si Lord sa oras na to. Nakinig ang Diyos. Come on, lapit ka ngayon sa Panginoon, kausapin mo siya, sabihin mo sa Kanya. Sabihin mo sa Kanya yung kahilingan mo. At gusto kong lalabas ka sa lugar na to, may assurance ka, God has heard me. Pinakinggan ako ng Diyos. Pinakinggan ako ng Panginoon. Sige po, manalangin tayo. Solemnly, manalangin tayo ngayon sa Panginoon ng personal. Salamat po, Ama namin. Sinabi niyo sa iyong salita that the eyes of the Lord are on the righteous and His ears are attentive to their prayers. Panginoon, nakikita mo kami. Alam niyo yung mga kanasa kalooban namin. Inilalapit namin ang mga ito sa iyo, Panginoon, ng buong puso namin. Salamat, nakikinig ka sa amin. At sa oras na to, lalabas kami, Panginoon, mula sa lugar na to. At ilagay mo sa aming mga puso ang confidence that you have heard us, Lord. That you have heard us. Na kung paanong lumabas si Hannah doon sa tabernakulo nung unang panahon na hindi na nagugulumihanan. Na mayroon ng kapayapaan ang kanyang kalooban.
lalabas kami sa lugar na to, Panginoon, with assurance that came from you because you have heard us. Salamat po, Panginoon. Salamat. Salamat sa pakikinig. Salamat, may ginagawa kayo at may gagawin pa kayo. At makikita namin ang mga resulta ng gawa ninyo, Panginoon, sa mga susunod na mga araw, sa aming buhay, sa aming pamilya, sa aming mga ministry, sa aming kabuhayan, sa lahat ng areas ng aming buhay. Salamat sa pakikinig, aming Ama. Ito ang aming panalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen at amen.